Napakadali na raw magpapalit ng kasariano ang tinatawag na sex change. Pati mga doktor pumapayag daw na hulugan ng bayad. Pero handa bang ating lipunan sa pagdami ng mga babaeng X-Men? Hello again, Garci. Yan ang bati kay dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano sa kanyang biglang pagsulpot kamakailan. May saysay ba ang kanyang paglitaw at sino ba ang nasa likod ng kanyang muling pagpapakita? Pasko na naman, lumalambot ang puso ng bawat Pinoy para sa mga batang paslit. Pero tila may tinatago ang ilang batang nagpapalimos. Ang kaawa-awa kaya kawatan pala. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye, kinumpleto. Ang lahat ng iyan ay nakatala sa Reporter's Notebook. Sila ang mga babaeng nakakulong daw sa katawan ng lalaki at sex change lamang ang paraan para sila'y makawala. Malaking gastos, malaking pagbabago. Handa na ba tayong tanggapin sila? Kutis porcelana. Katawang kakorte ng bote ng soft drink. Yan si Aki. Sinong mag-aakala ang babaeng ito? Dati palang lalaki. Naiilang ako kasi siyempre, kami mga kasamahan ko, tingkam sa salamin, babae yung katawan namin, pero yung parang merong ano ba yun, yung sumpa. Para matupad ang matagal ng pangarap, nagpa-sex change o sexual reassignment surgery si Aki noong nakaraang taon. Inoperahan siya para magkaroon ng ari ng babae. Yung pagkatapos ng operasyon, nasabi ko, ito na babae na ako. Yung ganun. Kasi siyempre, ito yung ko talaga, pangarap ko noon pa. Pero di natatapos sa operasyon ang proseso ng sex change. Ito yung warm-up ko. Minsan sa isang linggo, kailangan niyang lagyan ng marmol na preskripsyon ng doktor ang kanyang ari para hindi ito magsara. 350,000 pesos ang ginastos ni Aki sa kanyang sex change. Siyempre, meron akong mga customer na yung iba galante. Nasa pagchika mo kung paano ka magkakaroon. Ayun, merong nagbigay sa akin ng pampa-opera. Bata pa ako, nag-Japan na ako noon. 17 pagkatapos kong mag-high school. Dekada 50 nang maitala ang unang sexual reassignment surgery sa mundo. Sa Thailand pa lang, 30,000 lalaki ang nagpapa-sex change kada taon. Karaniway sa ibang bansa dumarayo ang mga Pinoy na nais magpabago ng kasarian. Pero pati pala sa Pilipinas, may mga nagsasagawa ng sex change. Isa rito si Dr. Jaime Jorge. What I do is remove the skin of the penis and remove the skin of the scrotum from this area. This portion of the skin and the skin of the penis will be formed into a tube, no? So yung tube, nandito yung butas. So, pagka in-invert mo yung tube na yan ng penis, it covers the vaginal canal that was dissected. So what I do is after dissecting the skin and everything, I cut the penis at this area, leaving a portion of that penile urethra, which is sensitive as the head. After surgery, I create what I call a clitoris. Ayon kay Doc, nasa 180 na pasyente na ang naoperahan niya. Karamihan, mga lalaking nais maging babae. Naabutan namin noon si Trisha, isa sa mga pasyente ni Dr. Jorge, na katatapos pa lang magpa-sex change. Minsan hindi ako masyado makapag-concentrate sa trabaho. Dahil sa pangalan ko na lang, na male yung gender ko, yung ganyan. So parang ayoko talaga. Bakit ka nga pala naiiyak? Naman ko. Pero masaya lang ako.
Hindi lahat ng nais magpa-sex change ay pwedeng operahan. Not all patients can be operated on. Hindi porket bakla ka, pwede ka operahan. Hindi. Pinapadala ko muna yan sa psychologist. Pag sinabi ng psychologist sa akin, meron siyang tamang pag-iisip para maintindihan niya ang operasyon. So after evaluation ng psychiatrist and the psychiatrist reports to me that the patient is talagang transsexual, then I send the patient to laboratory for examination ng blood. Kasi baka meron niyang AIDS. O may AIDS, hindi ko operahan yan. Pag meron niya hepatitis B, hindi ko muna operahan yan. Gagamutin ko muna. Pag magaling na siya, tsaka ko siya operahan. Si Sheena nagpa-opera sa Thailand, ang tinaguriang sex change capital ng mundo. $5,000 ang kanyang nagastos. I chose Thailand kasi mas maganda ang accommodation, ang hospital mas maganda. Plus, I get the chance to travel. And gustong-gusto ko pa naman makita ang Thailand. So, yun ang naging desisyon. But sa Thailand ako nagpagawa. Pero tila mas maluwag ang patakaran sa ospital na kanyang pinuntahan, na isa sa mga pinakasikat sa Thailand. Dumaan ka naman sa psychiatric evaluation? No, hindi ako dumaan doon. Sa Thailand kasi wala nang ganun. Sa Thailand, physical exam, AIDS test. Yun lang. Pag AIDS positive ka, 30% idadagdag sa babayaran mo. Plus 30%. Yun lang. Pero, itutuloy nila yung procedure. Yun. So, ayun lang. No psychiatric evaluation. Tiniyak ni Sheena na di niya pagsisisihan ang pagpapaopera. Matagal na raw niyang inasam-asam na maging ganap na babae. Ayun na, may confidence ka kahit saan ka pumasok. Kaya sa spa, sa toilet ng babae, sa CR ng gym. Hindi ako natatakot kasi doon ako I belong there. Ganun. Pero kung minsan, tumatambad pa rin daw sa kanya ang katotohanang siya'y ipinanganak na lalaki. When you apply, anong nilalagay mo? Male, yun pa rin. Meal pa rin. Oo, male pa rin. Although, kasi wala namang choice eh. It's male, female, wala namang others eh. Ayon kay Dr. Hector Santos ng Philippine Association of Plastic and Reconstructive Surgery, di biro ang pagpapasex change. Hindi siya simpleng operasyon lang, complex yan. That's why kami, if ever you do something like that, you call in other specialists, no? It's a multi-surgery procedure. Kapag kulang sa preparasyon o kaalaman ang magpapaopera at ang magsasagawa ng operasyon, maaaring magkaroon ng komplikasyon. The most common in any surgical operation is bleeding, hematoma, no? But then, medyo meticulous na operation na nako-control na yon. Another one is infection. Yung operasyon involves an area that is potentially always possibly infected, perineal area. Malapit ka sa anus, malapit ka sa urethra, daanan ng ihi, which are waste products coming out from the body. Ayon din sa isang psychiatrist, maaaring makaapekto sa isip ang pagpapalit ng kasarian. Sa literature, no, ang sinasabi nila, merong mga post-op cases of depression at saka even suicide, 1 to 2%. Mahalagang dumaan muna sa psychiatric evaluation ang sinumang nagbabalak magpa-sex change. The outcome of the surgery is irreversible. And you would not want a client later on getting sorry, no? Na, oy, ba't ako nagpa-opera? Pero pati ang psychiatric evaluation, di garantiya na walang magiging epekto sa pasyente. Gaya ni Marie na 6 na buwan pa lang mula nang magpa-opera. Mula noon ay nakaranas raw siya ng depresyon at mood swings. Naging irritable na ako eh. Hindi ko na alam kung anong mabilis ako magalit. Kahit yung mga kaibigan ko, konting ano lang sa akin, galit ka agad ako. Hindi ko mapigil yung sarili ko. Sisigaw talaga ako. Kasi pag hindi ko mapigil, siguro ko baka ano magawa ako. Kaya ganun. Bagaman di siya nagsisisi sa ginawang operasyon, may mga panahong napapaisip siya tungkol sa naging desisyon. Before, gusto ko magkaroon siya ng anak. Kasi sabi nila, pag may anak ka raw, yun daw makapag-ano sa iyo eh. Pero sa palagay ko, hindi na akong magkakaroon ng anak kasi
Bata pa lang ako, minom na ako ng kung ano-anong gamot para, yun nga, maging babae ka, maging hugis babae ka. One of the purpose ng psychotherapy din, hindi lang doon sa pag-evaluate nung client before the operation, but to also help them adjust doon sa bago nilang world, no? Kasi hindi mo rin masasabi na in spite na nag-cross living na sila, they feel all right na feeling babae sila, then after the surgery, baka makamit pa rin sila ng problema, no? Maliban sa kahandaan ng mga sasailalim sa operasyon, handa na rin kaya ang lipunan para sa sex change? Sa tingin ko kasi liberated na yung mga tao ngayon, tsaka hindi na bago sa mga tao yung usaping gano'n. Hindi ako conforme doon kasi parang against sa Bible. Hindi rin kasi dapat kasi kung ano yung binigay ng Diyos, ginawa lang ng Diyos, dalawa lang tao. Lalaki at babae lang. At sa isang bansang Katoliko, tanggap na ba ang pagbabago ng kasarian? Sex change is wrong and cannot be justified. No? Ang reason doon ay ang sex kasi is something that belongs to the personality of the individual. No? Pati ilang doktor dito ginagawa dahil taliwas ito sa kanilang pananampalataya. Hindi acceptable for among Catholics to do castration and to act like a god to change somebody's gender. Katoliko po kayo. Hindi ho yun nagko-contradict sa pinaniniwalaan. No, because I'm doing this as a therapy to my patient. As a treatment to my patient. Para naman sa mga nagpa-sex change, sinusunod lang nila ang kanilang puso. Actually, hindi naman namin ginusto to eh. Sana nga, di ba, kung ipapanganak uli ako, di kung lalaki, lalaki na lang. Kung babae, babae na lang. Ayoko yung meron pang magiging yung nararamdaman ko mag-iiba pa. Sa totoo lang, mahirap. Feel like a woman, I look like a woman, I should have the organ of a woman. So, walang abnormal doon. Normal yun. Gabi-gabi ako nanalangin sa kanya na sana patawarin niya ako. Kasi nung una bago pa lang ako operahan, humingi na ako ng tawad sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung operahan ako ngayon. Kung bubuhayin mo ko, salamat. Kung hindi, okay lang din. Parami na nga ng parami ang mga naglalakas loob na tumawid ng bakuran ng kasarian. Para sa ganitong hakbang, mahalaga marahil ang kahandaan at kaalaman. Dahil kapag ito'y naisagawa, di na maaaring talikuran. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Piniringan ako at ang aking cameraman at assistant. Wala pang isang oras ang biyahe namin. Nang tanggalin ang aking piring, bumulaga sa akin ang nakangiting si Garciliano. Bigla na lang nagpakita si COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano at sa kanyang paglitaw, babayaran kaya niya ang kanyang utang, mga utang na paliwanag na 5 buwang hinintay. Yan ang nakatala sa ulat ni Ruth Cabal. Ito si COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano ilang araw matapos pumutok ang issue ng wiretapped phone calls. Just one answer, sir. Yes or no? No. Okay. We got it. Pagkatapos, di na pumasok si Garci sa kanyang opisina sa COMELEC. Kaya nagsimula na ang paghunting ng media sa opisyal na nasa likod umano ng Hello Garci CDs. I have here copies of the tapes. One is the original, the other one is the altered version. This tape is the mother of all those tapes. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. You have stolen the presidency, not once, but twice! We did say that we were not... Dahil sa umano'y pakikipag-usap ng Pangulo kay Garci, may mga nadismaya at humiling na mag-resign na si Pangulong Arroyo. Mga dati niyang kasama, kumalas na rin sa poder niya. To make this supreme sacrifice, to spare our country. 61. Taong 1961 nang unang napabilang si Garciliano sa COMELEC bilang Special Attorney sa Sulu. Noong February 2004,
tinalaga siya ng Pangulo bilang COMELEC Commissioner. Nang pumutok ang Hello Garci controversy noong Hunyo, naglaho siya ng walang paliwanag at ni walang abiso. Halos 6 na buwan ding nawala si Garciliano. May umugong na mga balitang lumabas na siya ng bansa. Ilang beses kaming nagbakasakali sa bahay nila sa RER Subdivision sa Kauswagan, Cagayan de Oro. Sa farm ng mga Garciliano sa Baungon, Bukidnon, natsyempohan ko doon si Mrs. Grace Garciliano, ang may bahay ni Commissioner. He does not stay in one place. And he knows the places in Mindanao. Di rin daw umalis ng bansa si Garci at nag-iikot-ikot lang sa Mindanao. Agosto, nagpalabas ng warrant of arrest ang Kamara laban kay Garciliano. Noong 1 linggo, lumutang muli si Mrs. Garciliano at sinabing nasa bansa lang ang kanyang asawa. Muli, sinubukan kong hanapin si Garci sa Cagayan de Oro, sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Biyernes ng gabi, kumalat ang text mula sa ilang opposition congressmen. Ang Malacanang rawang namamahala sa muling paglitaw ni Garci. At palasyo pa nga raw ang pumili ng mga reporters na mag-i-interview. Hindi ako kasali sa listahan. Sabado, itinanggi agad ng palasyo na may kinalaman sila sa paglitaw ni Garci. 6 na buwang nawala at 6 na buwan ko ring hinanap si Garciliano sa lahat na yata ng sulok na maaari niyang pagtaguan dito sa Pilipinas. Kaya't di ko rin palalampasin ang pagkakataong makaharap siyang muli. Lahat na yata ng kontak sa COMELEC tinext ko. Gayon din ang mga lokal na opisyal sa Cagayan de Oro na alam kong nakakausap ng kampo ni Garci. Linggo, nakatanggap ako ng text mula sa abogado at pinsang buo ni Garci. Lunes, hintayin ko raw ang tawag nila para malaman kung saan ako pupunta. Mula Cagayan de Oro, pinapunta kami sa Bukidnon. Doon, sinundo kami ng 4 na lalaki. Piniringan ako at ang aking cameraman at assistant. Wala pang 1 oras ang biyahe namin. Nang tanggalin ang aking piring, bumulaga sa akin ang nakangiting si Garciliano. Relax na relax si Garciliano. Marahil dahil kilala niya ako dati pa, tuloy-tuloy lang ang kwento niya. I feel even guilty that I did not make you the first one. Pero hindi ka makakapunta eh. Mahirap yung ano? Mahirap. That was almost 12 sa gabi. And then, ang layo eh. Kaya kayo na lang lumapit sa akin. Oh. Nagdesisyon daw siyang lumabas na dahil tila humupa na raw ang init sa politika. I feel that the people now are more willing to listen. If they are willing to listen, it will be easier for them to comprehend the reasons, my reasons of the story. Di raw siya lumabas ng bansa. Wala raw nangyaring dayaan noong eleksyon. Anybody among the political leaders, candidates, lawyers, and leaders can ask questions about the procedures that we are doing and probably some concerns on how to prevent the anomalies to be committed. So I think I don't have to worry about that because there are so many other people who called me up just asking what happened with their votes, what is actually the result in this province or that province. Mahigit 1 oras tumagal ang aming interview. Pagkatapos ng paalamanan, piniringan na kami ulit at inakay papunta sa sasakyan. Lumantad na nga si Garciliano at mas maraming impormasyon pa raw siyang handang isiwalat. Pero sa ngayon tila mas maraming naiwang katanungan kaysa kasagutan. Pasado 10:00, isang speedboat ang padating. Lula nito ng mga armadong kalalakihan. Paghinto, nakatago pala sa may likuran nila si Garciliano. Isa ang Malaysia sa pinakamaunlad na bansa sa Asya. Pinagyaman ng mga lahing makukulay at hitik sa mga simbolo ng kaunlaran. Pero may hindi kayo alam sa pinagmamalaki nilang Petronas Towers, ang pinakamataas na twin structure sa buong mundo. Alam nyo ba, it makes you proud to be a Filipino dahil may pawis at galing ng Pinoy ang pagbuo nito. Nahawa kaya sa kaunlaran ng Malaysia ang mga kababayan natin dito? Alamin ngayong Miyerkules sa Pinoy Abroad pagkatapos ng saksi. Miyerkules na
nakatakdang humarap si Garciliano sa Kongreso at kinailangan pang personal na iabot sa kanya ang imbitasyon para tiyaking sisiputin niya ang hearing. Kalkulado ang bawat galaw ng grupo ni Attorney Ed Tamundong at House Sergeant at Arms Bayani Fabic. Bago kami umalis ng Cotabato City, binigyan kami ng mga asul na ribbon. Indikasyon na kasama kami sa grupong susundo kay Garciliano. Alas 9 ng umaga, tumungo kami sa bayan ng Dato din Sinsuat sa Maguindanao. Maraming mga tao sa kalsada, walang kamuwang-muwang na dito sa tahimik at liblib na lugar pala, naglalagi ang isa sa marahil ay most wanted na tao sa bansa. Pagdating namin sa Barangay Badak, lumakad pa kami ng 10 minuto patungo sa Pampang. Ito na sa inyo, di ba? Pasado alas 10, isang speedboat ang padating. Lula nito ng mga armadong kalalakihan. Paghinto, nakatago pala sa may likuran nila si Garciliano. Hindi niya sinabi kung saan siya galing pero mahigit 30 minuto raw siyang nagbiyahe sa dagat. Meron nag-signature si Atty. Tamundong. Formal na binigay ni Fabic ang imbitasyon. Noong una, sabi ni Garci, baka pwede na raw ang pirma ng kanyang abogado. Pero pinirmahan niya na rin ito. To all the people in Mindanao. Nangingilid ang luha ni Garciliano nang magpasalamat sa mga taong kumupkup sa kanya sa Mindanao. Sa airport ng Cotabato City, si Garciliano ang huling sumakay sa eroplano. Pagpasok pa lang, parang celebrity siyang kinuna ng litrato ng ilang pasahero. Mahigpit ang pagbabantay sa kanya ng mga nakapalibot na tauhan ng PNP Police Security and Protection Office. Pero kalmado lang si Garciliano. Along each side of the cabin, please take a moment to locate the exit. Pasado alas 2 ng hapon nang lumapag ang eroplano sa Centennial Airport. Go, 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 go! Excuse me po! Diretso, diretso! Pre, pre! Excuse me po! Mahigpit na ginuwardyahan si Garci, kahit mga taga-media hindi pinapasok. Sa Camp Bagong Diwa, pansamantalang mananatili si Garciliano bago humarap sa investigasyon sa Kongreso. Department Order 256. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, ito'y isang palabas ng palasyo. Paglitaw niya, obvious naman na lahat ito orchestrated. Malacanang yung nag-prepare. Yung mga handlers nila doon, mga spin masters. Giit naman ng Malacanang, walang kinalaman ng presidente sa mga pangyayari. Talagang walang sabuatan o walang coordination between the palace or between the president and Commissioner Garciliano. Yung talent manager po. Ayon kay Professor Joel Rocamora, isang political analyst, taktika ng palasyo ang biglang paglutang ni Garciliano. May tansya ang Malacanang na lamang sila sa labanan ngayon. So pwede na nilang i-risk na ilabas si Garci on the off chance na kaya na nilang sarhan yung buong issue. I think it's a monumental mistake on the part of the palace to put closure on the Garci issue at this point in time. Kasi at the time na medyo nagsusubside yung interest ng publiko, biglang nilabas mo, nabuhay tuloy yung issue eh. Pero si Garci, timing naman ng oposisyon sa paglabas ng wiretap recordings ang pinuna. What is the purpose of having this out only 1 year plus after the elections? Na wala naman silang magagawa na. Kung hindi pang sira. Sa muling paglantad ni Garci, may pananagutan siyang magpaliwanag dahil sa mahalagang papel na kanyang ginampanan sa 2004 elections. Administratively, wala na kaming hold sa kanya. Hindi na siya part ng body eh. However, kung lalabas na totoo yung iniisip ng mga opposition na ginawa niya at merong ito ay in the character or in the nature of an election offense, meron kaming jurisdiction sa kanya. Sa kasalukuyan, inaabangan ang mga susunod na mangyayari. Isa na namang sirko politikal ang ating matutunghayan. Isang sirko na sana sa huli, may bunyag ang katotohanang naging mailap. Ako si Ruth Cabal at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.
Si Mike, 14 anyos at pinakabata sa grupo, payat at mura pa ang kanyang pangangatawan pero tila veterano na sa pagiging kawatan. Umuupit kami ng mga tinapay sa bakery. Minsan po, kinuha ko yung nakuha namin sa bag na yung bag ng babae. Pinagpapasan. Sila mga paslit na kumakatok sa ating puso tuwing Pasko. Pero ang ilan sa kanila, nagdadrama lang pala. Sa likod ng mukhang malaanghel ay katauhang inaruga ng krimen at karahasan. Sa isang lugar sa Metro Manila, nakilala namin ang grupong ito. Mga kabataang edad 14 hanggang 17 anyos. Tanghali na kung gumising sila, pero sa halip na sa eskwelahan ng punta, diretso sila sa kanilang tambayan. Tara, tayo sa baba! Maghapon at magdamag silang nagkakatuwaan. Kasama na ang pagsinghot ng solvent. Sa araw-araw na ganito ang kanilang gawain, wala raw kamalay-malay ang mga magulang nila na subsob sa paghahanap buhay. At para matustusan ng bisyo at pansariling pangangailangan ng mga kabataan, aminado sila na gawain na nilang magnakaw at mag-snatch. Si Mike, 14 anyos at pinakabata sa grupo, payat at mura pa ang kanyang pangangatawan pero tila veterano na sa pagiging kawatan. Umuupit kami ng mga tinapay. Minsan po, nakuha namin sa bag na yung bag ng babae. Pinagpapasan. Alam ng grupo na mali ang kanilang ginagawa, pero hindi raw sila nakukonsensya. Hindi ka ba nakukonsensya? Hindi po. Magustuhan ko po yan. Ayon kay Dr. Violet Bautista, isang clinical psychologist, kasalatan sa buhay ang dahilan kung bakit napapariwara ang ating kabataan. Merong mga bata na lumalabag sa batas dahil utos ng pangangailangan. Pahirap ng pahirap ang buhay, padami ng padami ang mga bata na napapabayaan. Dati, pwedeng ang isang magulang lang ang nagtatrabaho, yung isa nag-a-assist. Ngayon, parehong wala sa bahay. Ang lakas ng barkada, ang puwersa ng barkada ay nagiging mas makapangyarihan kaysa sa puwersa ng pamilya. Dahil sa kapabayang ito, ilan sa mga tulad ni Mike nabibitag ng rehas. Sa Station 2 sa Tondo, inabutan naming nakakulong sina Darwin at Anthony, hindi nila tunay na pangalan. Pareho silang 11 anyos lang. Ang kaso nila, robbery at snatching. Sila lang ang mga bata sa presinto, nakahalo sila sa mga matatandang preso. Itinanggi ni Anthony ang akusasyon laban sa kanya, nadamay lang daw siya. Si Darwin ang itinuturo niyang ng snatch. Nagkasalubong na po kami, tapos bigla po dumating yung inisnatch nila. Tapos nagsumbong sa polis. Bigla po kami ginampot, pati po ako nadamay. Giit ni Darwin na pagbintangan lang din daw siya. Dalawa po kami ng barkada ko. Tapos tinawag po kami, kakilala po namin. Sinabihan po kami ng mga snap pa kami. Nang tanungin siya ng investigador kung bakit niya nagawa ang pagnanakaw, doon na siya napaamin. Bakit siya inagaw? Wala daw siyang pambaon. Sa taong ito, umaabot na sa mahigit 800 ang mga menor de edad na nakakulong sa mga presinto ng Metro Manila. Halos 90% sa mga batang ito ang may kaso ng pagnanakaw. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, mayroong mga programa ang ahensya para tugunan ang mga kabataang naliligaw ng landas. Tinatawag po namin Children in Conflict with the Law Unit na nagbibigay ng programa like yung educational assistance. Foremost, yung tinutulungan ng ang mga bata ito upang makalabas sila sa
iba't ibang kulungan. On our part, napakahalaga yung role ng BCPC, no? Yung Barangay Council for the Protection of Children, na doon sa kanilang mga areas, aware dapat yung mga bata o kaya kung sino man ang may nakakakilalang bata, mai-report ka agad doon sa ating mga BCPC Council upang matugunan o matulungan. Pero puna ni Dr. Bautista, hindi sapat na pagtuunan lang ng pansin ng mga kabataang sangkot sa pagnanakaw. Mahalaga raw na maiwasto rin ang kapaligirang ginagalawan ng mga batang ito. Ayusin natin ang ating ekonomiya, ayusin natin ang ating palakad sa pamahalaan para ang mga tahanan natin ay nakakasagot sa basic na pangangailangan ng mga kabataan. Dahil anumang programa ay hindi magiging epektibo kung hindi maaayos ito. Kinakailangan rin mayroong mga programa na tinuturuan ng mga magulang kung papaano alagaan ang kanilang lumalaking mga anak. So dapat meron rin tayong programa na cool, na katanggap-tanggap sa psikolohiya ng bata. May mga programa nga pero makaluma naman. Ang epekto raw nito, patuloy na masasangkot ang mga menor de edad sa pagnanakaw. Tulad na lang ni Mel, nakulong siya 2 taon na ang nakararaan ng mga hold-up sa loob ng isang mall kasama ang barkada. Pero nang makalabas, balik uli sa dating gawain. Bakit ka bumalik sa dati? Wala, doon ko lang na masaya ako gumagawa ng kalokohan. 18 anyos pa lang si Mel ngayon pero hindi tulad ng mga kaedad niya. Tila nawala na siya ng pangarap. May gusto ka ba mangyari sa buhay mo? May ambisyon ka ba? O ano? Hindi pa nga ako alam kanina. Hindi pa nga alam Ang mga batang kawatan, biktima rin ng kasalatan kapag nahulit na kulong, naging biktima muli ng sistema sa kulungan. Ang dapat sanang punanay ang kanilang karapatan na mabuhay ng matiwasay at sa halip na paghusga, higit nilang kailangan ay wastong paggabay. Ako si Lay Alves at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jig Manikan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Na nagpapabago yung kasarian nila. Ay, di tanggap? Sa tingin ko kasi liberated na yung mga tao ngayon, tsaka hindi na bago sa mga tao yung usaping gano'n. Hindi ako conforme doon. Kasi parang against the driver. So dapat kompleto na po tayo sa katawan natin. Hindi na siguro tama yan kasi maaaring magkakaroon ng side effect yan na cancerous yan sa katawan ng tao.